Napisto ngayon ng mga senador ang iba't ibang anomalya sa likod ng bilyon-bilyong pisong pondo na laan para sa flood control project sa Pilipinas. Ito ay matapos pong aminin ng DPWH sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee na mayroong ghost flood control projects, particular po sa Region 3, ang kanilang pinondohan. At nabunyag din sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na ilang DPWH officials umano ang nagtayo pa ng kumpanya para makakubra pa o makopo pa mga kontrata mula sa pamahalaan. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, anong latest? Alex, tinawag na kleptospirosis o garapalang pagnanakaw ng ilang senador ang nangyari sa pondo ng taong bayan na para sana sa flood control. Yan ay matapos aminin ng DPWH na may nangyaring anomalya o mga ghost projects sa mga proyekto na pinondohan ng pamahalaan. Meron mga figures dyan, huwag niyo ako lulukuhin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. Nabunyag sa pagdinig ng Senado ang isang kumpanya ang nakakuha ng mahigit 9 bilyong pisong pondo sa gobyerno para sa flood control pero 5 bilyon dito ghost projects. Sa pagdinig, ginisa ni Senador Jinggoy Estrada si DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos makatanggap na impormasyon na karamihan sa mga flood control projects sa Gonoy, Kalumpit at Malolos pawang mga ghost projects umano. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Pag-amin ni Bonoan na abot sa 9 bilyon na halaga ng proyekto ang nai-award sa Wawaw Builders para sa mga proyekto sa buong bansa. Pero 5.9 bilyon dito mga proyekto sa Bulacan. Kasalukuyan na anya itong iniimbestigahan dahil ilan sa mga proyekto sa Bulacan na bayaran na ng gobyerno pero wala pa umanong nagawang kalsada, tulay o anumang flood control projects. The records will show that if there is no project at all that was implemented and payment has been made, then it's on. Tapos na, nasunog na yung pera natin. A 50 million. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta na chairman ng Blue Ribbon Committee, inimbitahan si Mark Alan Arevalo ang may-ari ng kumpanya pero wala itong reply. Nang tanungin ni Senate Minority Leader Vicente Soto kung sino sa mga senador o kongresista ang nagpasok nito sa pambansang budget, iniimbestigahan pa raw ito ng DPWH. How did they get that? Who inserted that into the budget of DPWH? There are many sources in 2025. Let me just point out that some of the projects were included in the National Expenditure Program. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Nag-init naman ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta kay Alan Quirante na may-ari ng QM Builders na isa sa mga pinangalan ng contractors ng Pangulo. Naguguluhan ang senador kung paano nakakuha ng bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno si Quirante gayong sole proprietor lang ito. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Pero sabi ng DPWH, pinayagan nilang makontrata si Quirante dahil mayroon naman tong lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Paano ka nakakuha ng PCAB license, Mr. Quirante? Sole proprietorship ka lang? 2003. Yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Kaya inutusan ni Marcoleta si Quirante na isumite sa Senado ang kanyang financial statement. Ibinunyag naman ni Senator Raffy Tulfo
na bukod sa mga kumpanya, ilang DPWH officials umano ang nagtayo ng kumpanya para makakuha rin ng kontrata sa gobyerno. Tinukoy ni Tulfo ang isang regional director ng DPWH sa Region 4B na si Gerald Pacanan na kumukuha rin umano ng flood control projects. Kalakaran umano ito sa DPWH na mistulang china-chop-chop ang pondo. Hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero ang estimate po, abot ng 60% kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pacanan. At yung 5 billion, si Mr. Pacanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. Sa 15 kumpanyang pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng malalaking flood control projects, 7 lang sa mga ito ang sumipot at nagpadala ng kanilang representative. Kaya nagdesisyon ang komite na ipasabpina ang mga ito para mapilitang sumipot sa susunod na hearing. Alex, ngayon wala pang itinakdang pagdinig ang Blue Ribbon Committee pero ang sigurado daw ipapaaresto yung 8 kontraktor o mga may-ari nito sakaling hindi pa rin sila sumipot sa susunod na pagdinig ng Senado. Hindi nga sila sumipot sa investigasyon kanina sa iba't ibang mga kadahilanan. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, isusumite niya kay Senator Rodante Marcoleta yung hawak niyang listahan kung saan may 12 umanong mga politiko ang sangkot umano sa mga maanumalyang kontrata. Sa impormasyon ni Senator Erwin ay kasabwat umano ng mga kontraktor ang mga taga-COA, partikular na sa 1st District ng Bulacan, yung nabunyag kanina, kaya pumasa kahit substandards o walang nagawang proyekto pero may nakalaang pondo. Alex. Okay, Mean, ano ang dahilan ng ilang mga kontratista doon sa 15, 7 nga lang ang dumating, no? Yung 8, ano sila, takot sila doon sa proponent nila na baka mabisto? Alex, yung iba meron daw medical appointment o kaya ay nagluluksa daw. Yung isa naman nasa abroad. Ang sabi ng mga senador, kailangan nilang patunayan yan na talagang meron silang valid reason dahil kung hindi pa rin sila sisipot, naharap sila o maaari silang maisuhan ng warrant of arrest. So lumalabas na hindi pa satisfied ngayon ang ating mga senador. If I'm not mistaken, tila isa pa lamang na mga kontratista ang kanilang natatanong. Itong si Kirante, nung patawa-tawa pa kanina. Tama, Alex, pero yung may-ari nung nadiskubreng yung mga kontrata nung nadiskubreng ghost project, partikular na sa lalawigan ng Bulacan, wala pa siya. Kaya kailangan, sabi ng mga senador, ipaliwanag ito sa susunod na pagdinig at pangalanan kung sino man yung kanilang mga kasabwat sa gobyerno. Okay, Mean, nakuha yung attention ko dun sa nabanggit nga na parang lumalabas na may pag-amin dito ang kalihim ng DPWH. Lumalabas ba na tila naisahan siya ng kanyang mga tauhan tulad ng district engineers, regional directors? Parang ganun ba lumalabas? Ganun ba pag-amin ni Secretary? Tama, Alex, kasi ang sabi niya umaasa lang siya sa report ng kanyang mga district engineers. Pero kung sabi ng mga senador, kung mismong mga district engineers kasabwat ng mga contractors tsaka ng mga umano'y politiko, sabi ng mga senador posibleng napapaikutan itong si Secretary Bonoan. Pero sabi ng mga senador, nasa Pangulo na kung sisibakin itong kalihim, pero dapat daw magsagawa ng rigodon sa lahat ng district engineers dahil posibleng sila yung mga kasabwat. Parang lumalabas na walang alam dito si Secretary. Ibig sabihin, ni isa sa mga district engineers niya at maging regional directors ay wala siyang ginawa kung alam naman niya na merong ginagawang kalokohan ng kanyang mga tauhan? Yun na nga, Alex, ang sabi kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, yung hinilimbawa niya yung tulay dyan sa Kabagan, Isabela, 6 na buwan ay nakakalipas nung bumagsak yung tulay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot. Katunayan, na-promote pa daw yung mga district engineers o yung mga USEC at ASEC na naka-assign dyan sa naturang proyekto. Okay, so ang inaasahan ng taong bayan,
manunood pa rin kami at mag-aabang ng mga susunod pang mga investigasyon dyan. No? Dahil hindi ito ang katapusan. May susunod pa yan na Mean. Alex, marami pa daw dapat abangan, lalo na yung mga politiko na posibleng kasabwat at nangungontrata dito sa mismong mga kontrata sa gobyerno. Sabi ko nga sa Radyo Agila kanina, Mean, kung ito man ay may kahinatnan na gagawing investigasyon, lalo't ang pinuno ngayon ng Senate Committee, ng Blue Ribbon Committee, ay walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Dati minsan nawawala na ako ng pag-asa dahil imbestiga sila na imbestiga, wala naman nangyayari. Sana ngayon, may mangyari, no? Dahil Senador Marcoleta na yan eh. At the same time, kung malaman man na merong kalokohan, may babalik ba nilang pera at maayos yung mga sirang mga flood control project na yan? Backjob. Alex, kanina, ang sabi ni Senator Marcoleta, minungkahi niya sa DPWH, dapat may kasamang kinatawan ang Blue Ribbon Committee dun sa DPWH officials na nag-iimbestiga. Kasi daw baka hocus-pocus lang yung mangyaring investigasyon para daw alam nila at meron silang ebidensya. Pero ang pagtiyak ni Marcoleta, may mananagot. Ang pangamba nga lang nila ay baka nasunog na nga yung pondo ng taong bayan. Naku, yun ang problema. Paano kaya natin ito may babalik sa kaban ng bayan at maayos? Sabi nga ni Ali, backjob. May backjob bang DPWH? Hindi lang tayo sigurado. Ang sabi kanina ni Secretary Bonoan, paano ka mag-backjob, Alex, kung wala naman talagang proyekto? Ayun, tama nga naman. May nabanggit nga kanina, parang yung mga ghosts, ang hirap hanapin. Sa cemetery nyo hanapin yun. Sigurado makikita nyo yung proyekto doon. Tama, baka daw nakalibing na doon, Alex, yung mga flood control projects. Ay, nako. Natatawa lang tayo, pero masakit para sa Pilipino. Ito mga nangyayari sa atin dito sa ating bansa dahil nga, ang dami pa rin pong nalulubog sa tubig baha at hindi pa rin po natin nabibigyan ng solusyon itong problemang ito. Hari nawa, Senador Marcoleta, panahon nyo na po ipakita ang inyo pong galing at tapang para mabigyan ng leksyon po itong ilang pong mga tiwaling mga opisyal at mga pribadong individual. Mean, maraming salamat sa iyo. Mata natin dyan po sa Senado. Abangan pa ang kanyang mga ulat susunod po.